She's biting. Sobrang init. Or bakit yan? Kakainis. Ate, saan ba yung pera na binili mo? Ay, wala. Ay, naku. Aircon kayo nag-aircon. Gastos na naman yan. Ready na lahat? Outfit? Check. Anggulo? Check. Sustansya? Sarap? Check. Exciting! First time kumain ni baby. Dapat, Sarap. Dahil sa security. Ay, shit! Brown out! Kakainis, brown out na naman. Nagbayad ka ba? Kala ko nagbayad ka kahapon. Nagbayad na nga ako, maaga pa. Baka hindi naman brown out. Hoy, baka pinatay mo. Baby, ba't mo pinatay yung TV, ha? Ano hindi? Pinatay mo, nakita ko. Tingnan mo nga doon sa brown out. Ay, naku, nakakainis. Naku, ano ba yan? Ano yung remote? Brown out talaga. Visit yan? Nakakainis Hindi naman brown out. Nagbayad ka ba talaga? Oo, maaga pa nga akong pumila kahapon. O baka naman binulsa mo naman yung pambayad ng kuryente, Binulsa mo at tumatawa ka. Porke tumatawa, pinunsa agad. Ganon, ganon. Opo. Yaya, may tao! Pakibukas! Yaya! Ano ba yan? Yaya! Yaya? Sandali lang po. Ito naman love letter ko. Hindi po, bill nyo lang po kasi letter ko. Bill nyo po to sa kuryente, hindi po to love letter. Kainis po. Ano yan? Yaya, ano yan? Oo nga. Bill po natin. Ano pinagsasabi mo? Bill? Bill na naman? Kahapon bill, Ma'am, wala pong pumunta dito kahapon. Ano wala? Wala ba, Dina? Meron kaya? Meron pala. Nagsisinungaling ka pa. Oo nga. Bakit ganito? Ako po pag ginagawa niyo sinungaling, ha? Paalisin ka na. Bakit? Ako na lang. Bakit mataas Mama! yan? Ano mataas to? Ma'am, 2 araw na po kayong di nagbabayad deadline po, 2 araw na. Kaya Yung po, 2 araw, kahapon ako pumila. Hindi niyo pa napapansin na- Anong mo na po yan? ang init-init, ma'am, kaya nga kayo pinutulan, di ba? Nagbayad ako kahapon. Ano ba yan? Hindi to brown out. Pinutulan kayo. Oo nga. Nagbayad naman ako kahapon Si... Asan yung pera, ha? Na binayad niya kahapon? Oo nga. Bakit ganito kataas to? Ipaliwanag mo, ipaliwanag mo, ipaliwanag mo. Ma'am, ito po. Yaya, ha? Huwag kang Explain niyo po. ganun. Taas-taas po ng bill nyo kasi po, Bakit? Sige, explain. yung kuryente nyo, wala Ano? ko kayong gamit. Wala ko ba? Kita mo? Lesson namin sa economics. Nagbabayad tayo ng mga taxes na hindi natin alam at sobra pa. Ma'am, magbayad na po kayo kung ano At ang kalahati na makukuha ng mga nagbebenta dito, yun ay napupunta sa mga trabahador nila. Ganun tayo. Kaya pala sobrang taas nito. Kinukupitan nyo ang lahat ng mga bagay. Kami? Kayo. Hindi, no? Sige, Kahit paliwanag mahirap mo to. kami, gwapo kami. Kahit wala kami makain, gwapo ha. Bayaran nyo na lang po sa Umalis ka meron na. po. Bilisan mo. Hindi nyo kailangan pagtabuyan. Umalis ka na. Layas! Yaya, palabasin mo yung aso dyan! Yaya, ipahabol mo sa aso ang aso. Kuryente. Kung wala ito, papaano tayo gagalaw? Papaano tayo makakita ng mabuti? Papaano tayo giginhawa? Ganyan ka-importante ang silbi ng kuryente. Sa ating pamumuhay, ang natatanging problema nga lang ay hindi ito libre. Bagkus, kailangan pa natin bumayad para ito'y magamit at guminawa ang ating buhay. Ayon sa mga tuhayan sa paidang ngayon, ang kuryente hindi natin ginagamit ay kailangan pa natin bayaran. Diba? Nakaka-unfair naman yun. Pag tayo magwawadas ng pera kung hindi naman ito ginagamit o ginagastos natin, sino nakikinabang ng mga perang ating binabayad na dapat sana ang pinabayaran natin ay ang ating nagamit? Saan ito napupunta? May tinatawag na transmission charge na makikita sa ating mga bill. Ano ba talaga ito? At bakit kailangan natin itong bayaran? Para saan ba ito? Ang silbi naman ito'y para matambunan ang transmission energy patungo sa transmission charge.
na siyang nagdidistribute ng kuryente sa bawat kabahayan. Bukod pa rito, mayroon ding system loss. Kagaya na lamang ng system loss, bakit dapat tayong magbayad sa mga kuryenteng ninakaw naman ng iba? Tama ba yun o iniisahan lang tayo dahil wala tayong kaalam-alam? Makatarungan ba iyon sa lahat ng simpleng mamamayang Pilipino? Ang pera ay hindi lamang basta-bastang pinupulot kung saan-saan. Ito ay pinaghihirapan, kaya naman marami ng Pilipino ang umaalma sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, lalo na ang kuryente, kung saan magiging malaking kawalan sa pang-araw-araw kung wala na ito. Kaya itong si Juan de la Cruz walang magagawa kundi magbayad ng kuryente, hindi naman ginagamit. Sadyang napakalungkot ng ganitong sitwasyon, ngunit ano ang ating magagawa? Kailangan pa ba natin dumagdag ng mga batas? Batas na hindi naman sinusunod, mga Pinoy. Ito ay oras na ng pagbangon at pagmulat ng mga tao, huwag nating hayaang tapak-tapakan ang ating mga karapatan. Kaya bilang kabataang Pilipino, may pakialam ka sa nangyayari sa ating paligid. Matuto tayong buksan ang ating mga mata at gumawa ng agarang solusyon sa suliraning ito. Kanino pa mapapasakamay ang kinabukasan ng ating bansa? Sa atin naman, di ba? Kaya kahit sa simpleng paraan lang na nasisimulan natin sa ating sarili, sa ating mga bahay, at sa ating paaralan, tayo ay matutong umaksyon. Tayo ang simula ng pagbabago.